Alam nyo ba, merong bagong game si Supercell, yung gumawa ng Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale. So, ang tawag sa game na to is Squad Busters. Itong Squad Busters, kakaiba to. Very unique game to compared sa mga iba na ng games. Kasi dito, yung mga characters dito sa Squad Busters ay parang halo-halo. Meron silang characters from Clash Royale, from Clash of Clans, from Brawl Stars. So, ito yung mga characters, mapapansin mo, very familiar yung mga ibang characters dito na makikita mo sa mga iba nilang games, if nilalaro mo man yun. For example, si Bo, makikita mo yan sa Brawl Stars. Or si Dynamite, sa Brawl Stars din. Si Mortis, Brawl Stars din. Si Shelly, Brawl Stars din. Karamihan Brawl Stars, pero meron dyan si Barbarian kung saan makikita mo siya sa Clash of Clans. Ito si Barbarian from Clash of Clans. So, meron silang different levels. So, merong 1 star, 2 star, 3 star, 4 star. So, pagpataas ng pataas yung star nila, paganda ng paganda yung ability nila, yung passive nila. So, ito yung medyo grinding part sa Squad Busters. Gusto mong ipa-level up yung mga characters mo to the max. So, nilalaro ko na to for about a month already. And kaka-launch lang yan maybe 2 weeks ago. So, nagkaroon sila kasi sila ng soft launch sa mga specific countries and naka-access ako doon kaya mas maaga ako nakalaro. And I think level 85 na ata ako, yung rank, yung parang level up nila. So, paano ba laruin to? So, it's a parang battle royale siya, no? It's a 1v1 hanggang 10 players. So, dito, kailangan paramihan kayo ng mga makukuhang gems. So, papalevel up ka ng characters mo, mag-open ka ng mga chests, pipili ka ng mga certain characters na na-unlock mo na pwede maging part dun sa team mo. Sa game na to. Alright, sa game na to. Sorry, para hindi confusing sa match na to. So, papatay ka ng mga AI enemies, papatay ka rin ng mga totoong tao, mga totoong players. Again, this is Battle Royale. And paramihan kayo ng gems up to, I think, in the last 2 minutes. 2 minutes per game or 2 to 3 minutes per game yan. So, pag nag-zero na yung time, dapat ikaw yung top 5. Alright? So, 10 kayo doon, dapat top 5 ka at least. Ang maganda dito is pwede ka mag-combine ng mga different characters kung makikita mo ano yung mga certain combos na ideal. Like for example, kailangan mo ng isang tank, kailangan mo ng isang ADS, parang, range, or I would say, marksman, parang ganun, yung pinaka-main damage mo, main DPS mo. Meron tayong mga mage, katulad ni Wizard from Clash Royale. Mapapansin mo mga ibang kalaban dito galing yan sa Clash Royale. So, for the past month, ito yung kina-addikan kong game. Araw-araw ko siya nilalaro. Probably ang medyo cons lang dito or ang weakness lang dito sa game, medyo kailangan medyo maganda yung phone mo. Kasi kahit ako, naka-flagship phone ako, Pixel 8 Pro, nagalag siya pag sobrang daming nangyayari sa screen mo. So, what more pa sa mga mid-range, low-range na phone. Pero try nyo lang, no? Yun din yung isa pang problem. Walang graphic settings. As far as I know, parang walang graphic settings, no? Last time I checked, parang wala. But I'm not sure. Kailangan ko i-double check after this video. So, try nyo kahit medyo nasa low, mid-tier phone kayo. I'm sure madadownload nyo pa rin to, malalaro pa rin nyo to. Hindi ko lang alam kung smooth ba yung FPS nyo. But, again, it's very addicting. It's a Game Pass. Battle Pass din yung subscription o yung revenue model niya.